Ipinakita ng 30 micro, small at medium enterprises o MSMEs ang kanilang mga produkto sa idinaos na Cabanatuan Trade Fair sa lungsod ng Cabanatuan. Ang aktibidad ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng Banato Festival bilang tampok sa pagdiriwang ng ika-75 taong pagkakatatag ng syudad. Ayon kay City Livelihood and Cooperatives Development Office, CLCDO Head Lucille Batalla, ang pagdaraos ng trade fair ng pamahalang lungsod ng Cabanatuan katuwang ang Department of Trade and Industry DTI ay hangad na mahikayat ang mga nagninegosyo na i-showcase ang kanilang mga gawang produkto. Maliban sa mga meat products na dinarayo sa syudad, ay tinututukan din ng CLCDO ang pagpapakilala at pagpapaunlad ng iba pang produkto na mabibili sa lungsod tulad ng peanut butter, chips na gawa sa kangkong, kalabasa at mushroom, gayon din ang umusbong na paggawa ng mga bayong o hand-painted woven bags na likha ng Kalilas bag making at ng person deprived of liberty sa syudad. Ilan pa sa mga itinampok na food products sa Cabanatuan Trade Fair ay ang Spanish bangus, sweet chili dip, calamansi juice, kamyas prawns, chicken pastel, coffee flan, yama cake, kakanin, gourmet tuyo, chicharon na palutik, steam buns, mixed nuts, crispy dilis, oyster mushroom products, orega mansi juice at wine. Hindi naman mawawala sa mga inalok na paninda ay ang mga produkto na gawang lokal tulad ng beauty soap, body oil, body scrub, macrame, crochet, shirts, bedsheet, curtains, beds, jars, flowers, rugs, paintings, fussy wires, at resin products. Bukod sa pagdaraos ng trade fair ay tumutulong din ang CLCDO katuwang ang DTI sa pagbibigay ng mga kasanayan na kailangan ng mga MSMEs, partikular ang mga nagsisimula pa lamang sa pagninegosyo na kailangang dumaan sa product development, bookkeeping, financial management at iba pa. Binibigyang halaga naman ni DTI Assistant Regional Director Richard Simangan ang pagdaraos ng mga trade fair na paraan upang makita ang resulta ng mga assistance na ipinagkakaloob sa mga MSMEs. Tulad aniya ang mga tulong na galing sa DTI, Department of Science and Technology o DOST, mga lokal na pamahalaan at iba pang institusyon o kagawaran ng pamahalaang nasyonal. Sa idinaos na programa ay nagpahayag din ng patuloy na suporta ang DOST at Department of Labor and Employment sa pagpapataas ng kapasidad ng mga MSMEs upang maabot ang hangarin na makilala at makipagsabayan sa national at international level. Naaresto ang 4 na individual kabilang ang isang most wanted person sa isinagawang manhunt Charlie operations ng kagawad ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa probinsya nitong Marso 6 taong 2025. Sa ipinarating na ulat kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, naaresto ng mga tauhan ng Cabanatuan City Police Station sa Barangay 13, San Pedro, Sarat, Ilocos Norte, ang isang 52 anyos na lalaki na residente ng Purok Yakal, Barangay Pamaldan, Cabanatuan City. Ang akusado na tinaguri ang Cabanatuan City's most wanted ay nahuli dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 at statutory rape na walang inirekomendang piyansa, habang 180,000 pesos na piyansa para sa paglabag sa Republic Act 7610. Samantala, naaresto rin ang 3 pang wanted person sa bisa ng warrants of arrest for violations of Republic Act 12010 at 10175 ng Jaén Police Station. Qualified theft naman ang Talavera Police Station at statutory rape ng San Jose City Police Station. Nasa kustudiya na ngayon ng kaukulang operating units ang mga akusado.
Habang na-recover naman ang mga tauhan ng Santo Domingo Police Station, Llanera Police Station, San Antonio Police Station at Zaragoza Police Station ang 5 loose firearms. 2 9mm pistol, isang 12-gauge shotgun, isang 45 caliber pistol at isang 38 caliber pistol. Sinasabing mula ito sa mga concerned citizen na voluntaryong isinuko sa mga nabanggit na istasyon ng pulisya bilang bahagi ng PNP's Revitalize Oplan Katok campaign ng PNP. Ginanap ang inaugurasyon ng bagong sementadong 146 na Metrong Farm to Market Road o FMR noong Marso 4 taong 2025 sa Barangay Kalankuasan, Cuyapo, Nueva Ecija na magbibigay ng isang maganda at maayos na daan para sa magsasaka at residente ng barangay. Ang inaugurasyon na ribbon cutting ceremony ay pinangunahan ni Mayor Florida P. Esteban na nilahukan din ni DILG Nueva Ecija Provincial Director Ofelio A. Taktak Jr., mga matataas na opisyal ng pamahalang lokal at DILG Provincial Locally Funded Engineers. Ang proyekto ay natupad sa pamagitan ng Fiscal Year 2023 Seal of Good Local Governance Incentive Funds o SGLGIF, isang insentibo na ibinigay ng DILG upang suportahan ang mga prioridad na proyekto ng mga LGU na pinagkalooban ng seal. Ang bagong konkretong FMR ay inaasahang mapapakinabangan hindi lamang ng 3,662 na residente ng Barangay Kalankuasan kundi pati na rin magbigay ng kaginhawaan sa mga estudyante, manggagawa at iba pang gumagamit ng kalsada na bumabagtas mula sa mga kalapit na barangay. Inaasahan din na ang sementadong kalsada ay maghahatid ng mas magandang pagkakataon sa mga magsasaka na nagbibigay sa kanila ng mas madaling pag-akses kapag nililinang ang lupa at dinadala ang kanilang mga ani sa merkado.